Kaya merong provision sa 1987 Constitution na dapat yung Kongreso magpasa ng anti-political dynasty law. Pero 1987 pa ka, Eli, yung konstitusyon, hanggang ngayon wala pang naipapasa. Hindi nga, naswertehan lang nakaraan sa pumasa sa komite. Oo, isa ako actually, ka Eli, nung 16th Congress, isa ako sa mga authors ng anti-political dynasty law. Parang yung 16th Congress, yun yung first time na nadala siya sa plenaryo. Apo, hanggang kasi, committee level tapos plenaryo wala na. Wala na. ang ano kasi ka Eli, halimbawa nung 16th Congress, para nagkaroon ng article may isang news network na nagkaroon ng article na para sinasabi niya of the 200 plus na members ng House of Representatives, parang 34 o 35 lang yata yung hindi miyembro ng political dynasty. Kaya sinasabi, paano yun makakapasa na ganyan talaga. Pero yung pinaka, di ba RP, yung pinaka sadya niya talaga. Kaya ipagbabawal yung political dynasty kasi yung parang equal opportunity na tumakbo at manilbihan. Kasi kung wala nito ka Eli, talaga nadodominate na mga pamilya. Ang sinasabi dito, sana kahit hindi ka kabahagi ng isang malakas at mayaman na pamilya, sana kahit wala ka masyadong yaman na sarili, meron kang pantay na pagkakataon para makapagsilbi din. Ito yung sinasabi. Kasi pag walang anti-political dynasty law, meron tayong term limits eh. Pagkatapos ng 3 terms na nakapagsilbi, meron namang iba ng pagpipilian na may capacity. Parang ipapamana sa anak, miyembro ng pamilya. Hindi na nagkakaroon ng pagkakataon yung iba. Isa rin dyan man nakikita ko, halimbawa, may nakaupo, tatay, natapos yung termino, kung may mga anomalya ron, ang papalit anak hindi na sisilipin yan. Oo, parang Dire-diretso masaya na sa status quo. Yun ang kailangan na sugpuin nga dahil pagka may political dynasty, kung ano yung corruption, kung ano yung gustong takpan nung nauna, wala tayong accountability. Ngayon, gusto ko nga sana tanungin si VP Lenny, bakit kaya hindi napasa kaya lang nung sa 16th Congress, pero nasabi na rin kasi niya na karamihan kasi doon ay parte ng political dynasty. At siguro yun yung gusto kong puntong tignan ng ating mga tagapakinig na paano ba natin papalitan ang ating constitution ngayon? At ang plano ay itong kongreso natin, ang Senado at ang ating Kamara de Representante, sila ang magpapalit. Alam nyo, nung dinebate ang 1987 Constitution, kaya hindi malagay ang isang anti-political dynasty provision sa 1987 Constitution, ay napaka-salimuot ng diskusyon. Pero paano nga ba nabuo ang 1987 Constitution? Sila ay isang constitutional commission na hindi puro politiko. Sila ay appointed noon ni President Cory. Hindi na tayo nagkaroon ng panahon na mag-constitutional convention na eleksyon dahil medyo madalian dahil nga revolutionary government. Pero mas independent sila, hindi sila basta politiko lamang. Saka iba't ibang sektor yung pinanggalingan. Oo. Ngayon, titignan natin sino ba ang gustong bumuo ng federal constitution ngayon. Ang tinitignan na mode ay yung Senado at yung Kamara de Representante natin. So, kung makita natin yung debate na sila nga ayaw nila nitong mga check and balance, na ito ay isa sa mga cornerstone ng nagpalakas sa 1987 Constitution, baka mas lalong humina ang ating mga institusyon. Kumbaga, medyo pampaganda, pero yung essence niya, yung totoong gusto nating malakas na institusyon, hindi talaga lalakas, mas hihina. Ito, Attorney RP, kasi pag pinakinggan natin yung mga nasa CONCOM ngayon, parati niyan sinasabi, for the first time,
meron ng anti-political dynasty provision, yung draft federal constitution. Pero yung kinagulat ko nito, kagabi, nasa isang pagtitipon ako kung saan may isang diskusyon tungkol sa mga provisions ng draft federal constitution. Gaya na sabi mo, revolving pa to. Yung isa palang mga bagong binago na provision tungkol sa anti-political dynasty, parang sinasabi niya na bawal na yung mga political dynasties parang up to the first civil degree of consanguinity or affinity, pero exempted yung vice president saka ang president. Parang hindi yata tama yun, di ba? Ang sinasabi ka, Ellie, bawal sa lahat maliban sa pangulo saka pangalawang pangulo. Gusto sabihin, kung yung pangulo saka pangalawang pangulo merong mga kamag-anak na gustong tumakbo, pwede pa. Kasi ang nakalagay yata doon, except yung mga national government officials. Sa definition yata ng national government officials, pangulo at pangalawang pangulo lang yun. Kaya parang hindi din tama. Bakit hindi na lang nilahat yung prohibition? Opo. So, ito siguro i-share din ho natin sa ating mga listeners. May binabanggit din si dating Senate President Juan Ponce Enrile na dito raw po sa panukalang federalism, talagang magsasuffer ang mga Pilipino ng too much bureaucracy at dagdag na buwis kapag napunta nga na nagsipon ng federal form ng gobyerno. Tama po ba ito? Sa inyo pong pananaw, Tingin ko, mayroong pambasihan ito? tingin ko si Senate President Juan Ponce Enrile, pwede nating sabihin, teka, politiko rin yan, no? Siguro ang gusto kong ipunto dito, si Secretary Pernia recently ng NEDA, National Economic Kasi and hindi siya Development politiko. Agency. Ekonomista siya at ang tinitignan niya yung socio-economic planning. Yung unang sabi niya ay mahihirapan ang ating ekonomiya dahil nga, totoo yan, yung ating bureaucracy right now, dadami. Magiging bloated. Parang ang dami ng layers, no? Oo. Pati mga korte, ang daming korte actually na binubuo. Itong merong Supreme National Court. tapos federal. Oo, pati sa national, pati yung federal, merong administrative court, merong Supreme Court, merong constitutional court, merong electoral court, 'di ba? Pero yun nga ang sabi ni Secretary Pernia, medyo nag-alala siya dahil tatamaan ang ekonomiya natin. Kaya ba ng buwis natin ngayon? Sa ngayon nga, parati na nga tayong Hirap na nangungutang tayo. Oo, nangungutang tayo. Dadami pa yung mga posisyon ngayon. Dadami pa, pati sa regions, no? Opo. Magkakaroon ng mga regional legislative assemblies na meron na rin naman tayo mga sanggunian ngayon. Saka Diba? yung korte sa region, magkakaroon ng Supreme Court, magkakaroon ng parang apat na klaseng korte. No? Oo. So dadami ang pasisweldohin natin. So, sobrang dami. Dadami yung sobrang pasusweldo. 18 senador. Dadami ang mga pork barrel. Diba? At 36, 18 regions, dalawa raw bawat senador. So 36 ang senador. Hindi, saka At least two. yung miyembro ng House of Representatives, dadami. magiging 400 na. 400. Magiging Grabe. 400 na. Yung isa pa dito, RP, nabasa ko sa Twitter, yung isang naging resource person sa Senado, parang tinatanong siya, kasi parang lumalabas, parang very powerful grabe yung kapangyarihan ng regional government. Parang yung regional government, siya yung magdedesisyon kung magkano yung sweldo ng mga government official sa region niya. Gusto sabihin, pwedeng yung sweldo sa region ko, kahit parehong posisyon natin, iba doon sa sweldo sa region na kabila. Tinatanong siya, meron bang karapatan yung regional government na i-dissolve yung barangay, yung mga munisipyo, lungsod, probinsya? Ang sagot niya, oo. So grabe ka, Ellie, di ba? Kung ganun ka-powerful yung regional government, nakakatakot yun. Nakakatakot kasi nasa kamay ulit ng mga politiko yung pagdesisyon. Halimbawa, yung mga constitutional commissions, parang dumami siya, RP, di ba? Parang ngayon, ilan ba? Tatlo yung constitutional commissions, magiging 6 ba o 8? Parang ganon.
Tapos yung problema nun, sa atin kasi yung constitutional commissions, kahit presidente yung nag-a-appoint, walang kapangyarihan yung presidenteng tanggalin siya, di ba? Pero dito sa draft federal constitution, yung regional government yung pwedeng mag-appoint, pwede nyo ding Balit. yung nakakapag-alala lang dito, masyado magiging politicized. Alam mo yun, parang may utang ka sa politiko. So yung loyalty mo doon mapupunta, Oo, hindi sa taong bayan. Yun yung danger doon. Oh. Tapos ako nga ang pinaka-issue ko ngayon dito ka Eli at VP Lenny is itong pinagdedebatihan natin ay talagang draft na draft. Itong sinumite ng presidential na CONCOM ay isang rekomendasyon pero hindi ito ang ipapasa sigurado ko ng ating Kongreso. Rerepasuhin nila to, tatanggalin nila yung tipong hindi maganda siguro para Sigurado sa mga- sa dynasty, tatanggal. Oo, 'di ba? Hindi sa nagse-speculate tayo. Alam na natin yung track record ng Kongreso dito. So in short, pagka ito ay minadali at ang proseso ng pagpalit ng ating constitution ay itong Constituent Assembly natin, baka mas maging imperpekto ang ating next na constitution. Imbis na wala akong problemang baguhin ang constitution natin in the Kung future kinakailangan. kung kinakailangan, basta tamang proseso. Dumaan sa Oo. masusing debate. At pakinggan natin ang mga tao. Sa ngayon ang survey actually ng Sobrang dami ng ayaw. SWS at Pulse Pulse Asia, Asia, talaga more than majority, at least 70% yata, hindi nila alam kung hindi sila sang-ayon at hindi nila alam tong So, hindi nila bagong naintindihan. constitution. Hindi nila naintindihan. So that for me is disturbing, 'di ba? Ano ang kapangyarihan natin bilang mamamayan na tutulan ito ngayon dahil mukhang minamadali Parang parang ipasok ko na rin ngayon biglang nare-realize ng mga tao ang impact nitong Trin Law, itong taxation, 'di ba, na ang bungad ang pinapakita o tataas ang exemption. Ba hindi niyo naman Iniisip yung inflation. hindi niyo naman sinabing tataas nga ang exemption pero tataas din lahat ang bilihin, no? So ganun. Saka parang hindi na comply yung promise na safety nets, 'di ba? Oo. So, yun ang ibig ko sabihin, napakalaking bagay ang paglaruan ng ating constitution. So, hindi dapat madaliin 'to at dapat tamang proseso ang pagtingin at pag-usisa. Hindi nakakatakot pa dito kasi meron siyang provision RP, 'di ba, na oras na naging federal government na tayo, dyan na tayo, hindi na pwedeng palitan ulit. Para sa akin malabo yun. Kasi pag pinalitan mo yung konstitusyon, syempre mapapalitan din. Pero para may provision na pinakita. Bawal palitan. Oo, bawal palitan. So parang kahit nagkamali ka, hindi ka na pwede magpalit lang sagot. Alam nyo, gusto ko lang isingit kung yung irony ng itong draft constitution na sinasabi yung political dynasty, and yet ang mga linalagay na requirement para tumakbo for members of the House, Senate, and even Vice Kailangan President, college kailangan graduate. college graduate. 'Di ba? So gusto nating maraming nagsasabi kapag ikaw nga nag-apply ng trabaho, dapat college graduate ka. What more kung tumakbo ka for a high position. Alalahanin natin na tayo ay nasa isang demokrasya. Alalahanin natin na majority ng ating population ay still living in poverty. 'Di ba? So, ang ibig sabihin ay nakakalimit ito para doon sa mga may ambisyon, kaya naman tumakbo, 'di ba? Hindi ibig sabihin hindi ka nakapag-graduate, ibig sabihin bobo ka 'Di ba? Saka marami kasi na hindi nakapag-graduate dahil sa kahirapan Oo. Parang sinasabi mo na basta mahirap ka, hindi ka na pwede. Totoo. So in fact, kalimitan nga yung mga sobrang talino at graduate pa ng kung ano-ano mga Yun yung degree, pinagmumula ng- sila ang marunong maglaro kung Matalino paano magnakaw. matalino magnakaw, 'di ba? Yun ang nagiging problema natin. Apo. So masyado nilang kinukumplika. So yun lang gusto kong i-point out na
dapat tignan talaga natin, usisain natin itong mga proposals. At siguro maganda, dapat siguro intindihin din nila na marami po mga Pilipino na hindi nakapag-aral, talagang galing sa hirap, naging matagumpay. Totoo. Sa istorya ng pag-asa, Oo. di ba? Dami. Oo, yung programa natin, Istorya ng Pag-asa, ang daming hindi nakapag-aral na yung tulong na naibigay sa kapwa, talaga mas marami. Ayun, opo. Yung pinag-uusapan pa dito, Ka Eli, kasi pag bumababa kami sa mga probinsya, yung mga local officials mismo, ang nag-aalala na, kasi ito para magiging autonomous na, di ba? Magiging independent yung mga regional governments from the national government. Pag tiningnan natin ngayon yung income ng mga regions, parang 3 o 4 lang ba sa 18 regions yung kayang tumayo na mag-isa. Kaya nag-aalala yung mga regions na paano kami paano magsasucceed yung aming region na ngayon dependent kami sa tulong ng national government. Meron silang sinasabing kasagutan, yung equalization fund. Meron, Ka Eli, na parang kung hindi ako nagkakamali, no less than 3% yata ng budget under sa General Appropriations Act mapupunta sa equalization fund na parang eto, Ka Eli, yung pantulong dun sa mga regions na nangangailangan. Pero ang problema, walang mekanismo. Kaya yung nakakatakot dito, baka parang kongreso na naman ito na pag hindi ka kakampi, zero budget ka. Gusto sabihin na hindi ka pa din autonomous kasi kung umaasa ka sa desisyon ng national government kung sino bibigyan, delikado to. So parang by analogy, kaya dapat medyo pag-isipan natin. Parang ngayon yung pinapakita ni Speaker Alvarez. 'Di ba? Sabi niya para pumasa to, ano ang dinadanggel niya? No election, 'di ba? Para makakuha ng suporta. Mukhang hindi pa yata naging effective itong no election kasi ang sabi rin niya, lumabas sa mga pahayagan to, paano naman natin bibigyan ng mga budget yung mga kongresista na mag-o-oppose sa federalismo o dito sa draft charter na yon, 'di ba? Parang ang dating ay yung resources ay sa kanya, pera niya, no? Pwede niyang hindi ibigay, hindi yan pera ng taong bayan. So ang may impact diyan actually yung mga constituents ng mga district representatives. So in short, ganyan by analogy yung equalization fund na yan. 'Di ba? May control ang national government, ang federal government. So yung sinusulong na may mga independence itong mga federalized regions, hindi rin magiging totoo. Better pa yung ngayon, mas maganda yung ngayon. Kasi yung ngayon talagang merong parte ang local governments dun sa internal revenue allotment. In fact, merong recent Supreme Court decision nga na sinasabi ng case. Sinasabi ng Supreme Court, hindi lang sa taxes, pati yung mga duties, yung mga customs collection, 'di ba? Ibig sabihin niya mas marami ang revenue na pwedeng pumunta, ang budget na pumunta sa LGUs ngayon. So ang question diyan, kung meron rin naman palang pera mga LGUs, meron silang local assemblies, 'di ba? Bakit hindi gumaganda ang mga development doon at ekonomiya? 'Di ba? Kaya naman nagpupuntahan sa Manila, for example, yung mga mga nasa kanayunan, akala nila nandito mga trabaho. Oo. 'Di ba? Pero bakit hindi nagagawa ng trabaho, hindi nakaka-attract ng investments yung mga local government units? Yun ang dapat pag-isipan ng mga tao. Kasi pag naging federal government, hindi naman ibig sabihin, uy, biglang magiging attractive sa mga kanayunan. Ganun pa rin 'di ba? So, mas magkakaroon lang ng kapangyarihan yung mga regional government. And yung kapangyarihan na yon, again, dadami ang bureaucracy nila at the local level. Mas malakas yung political power. But not necessarily magiging sagot yan para sa ekonomiya. Hindi ekonomiya yung provisions na nandun sa ating constitution. So, binabalikan ko lang ulit yung punto kanina na
puro politika yata itong draft constitution. Walang economic Wala. na provisions. Apo. Saka ito Attorney RP, actually bumuo kami ng isang technical working group ning titingnan ano ba yung mga provision sa local government code na kailangang i-amend. Parang in lieu of bilang kapalit nitong draft federal constitution. Saka kwentahin yung ano ba yung inaasahan na kita o income ng bawat region kumpara sa nakukuha niya na ngayon. Kasi yung ibang mga regions, ang kwenta niya, mas marami pa yung nakukuha niya ngayon. Lalo na after Kaeli nung Mandalas ruling, na pati yung mga duties na galing sa customs, etc., kabahagi na siya. Kaya ngayon, bumuo tayo ng grupo ng halo ng mga ekonomista saka mga local government officials para tingnan ito, para makabigay tayo ng isang alternatibo. Meron pang isang parating pinag-uusapan, ito economic, na parang sinasabi na yung pag-aari ng mga lupain dito sa Pilipinas, hindi na exclusive sa mga Pilipino. Pwedeng yung mga foreigners, pwede na ding magmay-ari ng mga lupa dito. Yun yung una. Pangalawa, yung practice ng profesyon. Ngayon kasi yung practice ng profession, kailangan Filipino citizen ka, di ba? Para makapractice ka ng profession mo dito sa Pilipinas. Pero ngayon, parang sinasabi niya na hindi na lang exclusive for Filipinos yung practice of profession. Pero ito, bubuksan na din para sa mga foreigners. Ano tingin natin, RP, sa magiging epekto nito? Gusto ko rin itahiyan na VP Lenny sa sinusulong nating mga advokasya sa social justice and human rights. Kasi yung sinasabi nyo, tatamaan yung social justice and human rights natin dito. Pag sinabi nating social justice, meron tayong mga sektor na talagang nasa kahirapan, nahihirapan sila. For example, yung mga pesante natin. Marami pero dahil kulang ang oras natin, yung pesante natin, wag na tayong lumayo pa. Nagkaroon tayo ng GATT-WTO, yung sa World Trade Organization na binuksan ang kumbaga importation, 'di ba? In short, pag tignan natin yung mga produkto natin ngayon, nahihirapan yung mga local products natin to compete with imported products, yung iba agricultural products. Minsan nga, pag pumunta ka, mas mura pa yung imported na bigas kaysa dun sa local. So, in short, kapag binuksan natin ang ownership ng pag-aari ng mga lupain dito sa Pilipinas, mahirap na nga yung mga Pilipino, yung kapwa Pilipino natin, hirap bumili ng lupa. Paano ka magkaka-compete with big corporations, lalo na yung mga galing sa ating bagong best friend, no? Na malaking nasyon, na ang yaman nila ngayon, 'di ba? Paano kung ang dami nilang bilhin? Tapos problema ang lupain sa Pilipinas. 'Di ba? Agrarian reform nga, problema. Paano kung hindi na Pilipino may-ari nito? Siguro limitahan lang kung ang lupa bibilin para pagtatayuan ng pabrika, yun lang pwede. Kasi magbibigay ng trabaho yun Pero pwede naman mag-invest sa isang Filipino corporation din. Kumbaga, para so yung ganun pa rin hatian ang dapat. konsepto kasi dyan kunyari yung pabrika, pero yung kita ng pabrika, saan Hindi pupunta din yun? napupunta. Hindi mag-stay sa Pilipinas Tama, lalabas. Ilalabas din, tama. 'Di ba? So yun yung masalimuot. Tapos yung mga profesyon nga rin natin, in fact, ang pinaka-restricted na practice naman dito sa Pilipinas ay yung abogasiya. Oo. 'Di ba? Pero in short, marami namang, kahit with all the restrictions, marami naman nakakapasok na foreign practice dito. Pero kung i-open natin, mas lalo tayo mahihirapan. Siguro maganda, ako suggestion ko diyan, gawin nating modelo itong BBL, yung bag sa Moro Organic Law. Kasi andyan na ho yan, batas na yan at pipirmahan na nga ng Pangulo yan. Siguro magandang modelo yung sinasabi nilang federalism. Kasi doon makikita, 'di ba? Parang makikita natin yung mga tama ron at magiging mali. At kung babasihan natin yung BBL, ibig sabihin, yan ang prime example ng decentralization allowed by the 1987 Constitution, that local governments has a certain level of autonomy
So, hindi kailangan baguhin ang 1987 Yes, Constitution or kung gusto man baguhin, hindi kailangan madaliin. Yes, Oo, apo. masyadong delikado. Oo. Pag-aralang mabuti. Oo. Ayun, alam mo ka, Ellie, tingin ko dapat may part 2 tayo. Kasi Sige po. tinitingnan ko yung oras natin. Meron pa tayo isang guest, parang 10 minutes na lang yung natitira. Pero napakahaba pa ng diskusyon na maaaring hindi pa nga siguro 10% yung ating na-discuss ngayong umaga kasi sobrang dami talaga mga bagong probisyon na kailangan busisiin at makakatulong yung public discourse para maintindihan ng tao yung implikasyon ng bawat pagbabagong ini-introduce. Ayan. Okay, so Attorney RP, salamat ha. O, sana meron pang pangalawang pagkakataon. Maraming RP. salamat po, VP Lenny, Ka-Ellie. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig po ngayong umaga. Sa Alam mo ka, Ellie, mapalad tayo ngayon. Matagal ko na siyang hinahanap kasi hindi ko siya masyadong nakausap nung awards night. Pero nakapag-attend kasi ako nung bahagi ng deliberation, nung final judging, nung mga entries. Yung kanyang film ka, Ellie, isa sa pinakapaborito. Yung film niya, isa sa pinakapaborito. Pero nung binabasa ko yung parang briefer tungkol sa guest natin ngayong umaga, nagdesisyon pala siyang gawin yung film last minute. Parang aksidente lang yung pagsali. Pero bago niyan ka, Ellie, introduce muna natin. Siya yung hindi lang director siya yung producer, director, cinematographer, scriptwriter nung isa sa mga nagwagi na short films natin sa Istorya ng Pag-asa Film Festival. Ang kanyang pangalan ka, Ellie, Mr. Demi Cruz Jr. At ang title ng kanyang short film ay, ito kasi nasa Ilonggo, Ang Gahum Sang Daku Nga Handum. Ang gustong sabihin nun, ka, Ellie, the power of big dreams. Ayun. Kaya magandang umaga sa anong palayaw mo, Demi? Demi po. Good morning po. Good morning VP sa'yo, Lenny Demi. and Ka Ellie. Apo, Sa lahat po morning. natin. Oo. Alam mo ka, Ellie, medyo special sa akin yung film na to. Kasi sa lahat ng finiture na mga nag-finalist, yung finiture dito sa film na to, siya pa lang yung na-meet ko personally before. Pumunta ako sa Lasal, Bacolod. Doon ko na-meet. Doon ko na-meet yung kanyang subject. Tapos eto naman, kahapon nasa Lasal ako. Nasa Lasal Taft ako, pinagyayabang ko sa mga brothers. Nasabi ko, brother, isa sa mga nag-finalist namin ang finiture Tagalasal. Tapos sabi nila, hindi lang yung subject, pati yung gumawa ng film. Tagalasal din, ayun. Kaya, Demi, ikwento mo sa amin, ano yung pinagdaanan na proseso kung bakit nag-decide kang gawa ng feature. Paano pag Vigil, 'di ba? Yung pag-pronounce ng Vigil, pangalan. yeah. Vigil. Vigil. Medyo kakaiba kasi yung spelling ka, Ellie, ng kanyang pangalan. Ano yung nagtulak sa'yo para siyang i-feature? Actually po, si Vigil is one of our volunteer teachers because I'm actually working po for De La Salle Philippines. Yun po yung parang head office of Member siya ng At tribe. Yes, opo. Sa Negros. Yung kinukwento niya nga napaka-touching nung ano ka, Ellie? Siya yung nanalong best script. Napaka-touching kasi kinukwento niya na yung magulang niya talagang yung itsura talagang tribo na parang nilulook down upon ng Parang kakaiba sa oo, saka normal na medyo nakikita. mababa yung tingin. Pero kahit sa kahirapan na yun at limitasyon, nagpursige ito si Vigil mag-aral.
At nag-aral siya bilang scholar, di ba? Opo, actually po, yun sa film po, kinikwento po niya yung, even yung sa from grade school po to high school, at lalo na nung college, lahat po yun talagang, sabi niya, talagang isa-isa niyang pinapangarap na matapos niya. Kasi nakita po niya yung hirap ng buhay, lalo na sa tribo po nila, yung mga ata po sa Negros, na sabi niya, isang araw, magkakaroon ng pagbabago sa tribo namin. And yun yung ginawa niya. Yung kaya po yung title niya is The Power of Big Dreams in English is because yun po yung naging driving force ni Vigil to actually went through all those, kahit po yun nga, parang kinukutsa siya sa kulay ng balat niya, kulot siya, and all those things, kahit lalo na po yung kahirapan. Pero I believe kaya po talaga sobrang nag-mark din sa akin personally yung story niya is yung determination niya na hindi lang para sa sarili niya, hindi yung parang gusto ko lang umunlad para sa akin, sa pamilya ko, pero yung long-term dream po niya is not only for herself but Pero also sa buong Ata tribe Kasi niya. may sinabi siya doon May sinabi siya doon na parang gusto kong ipakita sa mga katribo ko na kaya naman naming magtapos. Parang kaya namin tong gawin. Kaya namin magtapos. Kaya talaga nagpursige siya. Pero yung sa akin lang, ikaw siguro, Demi, aaminin mo din na sobrang husay niya magsalita, no? Opo. Oo, si Vigil ka Ellie, bibilib ka kasi dapat sana Ilonggo siya, 'di ba? Ilonggo siya. Pero sobrang husay niyang magsalita. Parang pag nakita mo siya physically, parang wala ka masyad. Parang tayo kasi may mga stereotype, diba? Yes, Yung that's kinikwento ni Vigil na dito kasi sa atin, pag pandak, pag maitim yung balat, kulot ang buhok, parang mababa yung tingin nung lipunan. Pero ako, gusto kong parang basagin yung pagtingin. At tingin ko, parang napaka-powerful. Napaka-powerful nung kanyang kwento. Actually, nung pagpasok ko sa isang deliberation, meron isang judge na sobrang touch siya sa script mo. Ano kasi ka, Ellie, parang sa ilang minutes ba yon? Almost 5 minutes. Almost 5 minutes. Parang nakwento mo yung lahat. Nakwento mo lahat. Tapos eto, parang yung nagnanarrate. Siya mismo yung nagnanarrate. Kaya sobrang yung epekto sa manonood, talaga, grabe. Ito yung sinasabi doon sa nabasa ko na briefer na wala ka namang balak. Wala ka namang balak sumali. Pero nagkataon na nagbibisita ka sa Bataan, nandun siya, tapos meron sa yung nag-udyok. Opo. Actually, kino-consider ko nga po ito na parang accidental entry. Prior po dun sa day na nag-shoot kami, wala po talaga akong idea yung sa INP, sa film festival. And nung gabi po na yung si Mr. Rai po, si Mr. Rai Barcoma na taga Lasal, Bacolod po, I believe na isa po sa kanyang mga mentor doon. Kasi even nung college po, active na rin po siyang volunteer as a student. Tas nalaman po ni Mr. Rai na nasa community po ako nila Vigil currently doing for the program. And then sabi po niya, tinext po niya, minessage po niya ako sa Facebook. Sabi niya, Demi, nandyan ka pala. Meron akong papakita sa'yo, baka interested ka. Check mo lang. And that's the night before pauwi na po ako. The next morning, pabalik na po, tapos na po yung work namin doon. As in, paalis na po ako after breakfast supposedly the next morning. So, sinek ko po. But when I saw yung film festival and what it stands for and para saan po siya, sabi ko, grabe, gusto ko tong ilaban. Kahit hindi siya part ng work, kahit this is over and beyond ano yung required, sabi ko, sige. Tapos tinanong ko po siya, syempre, hindi ko naman storya yon, diba? So, kailangan ko pong ipagpaalam sa kanya. Sabi ko, Vigil, may sinend si Mr. Rai. Check mo naman to. O, willing ka ba? Kung game ka, sige, pag-iisipan ko ngayong gabi, bukas, kinabukasan, bago ka, kasi may klase po siya Nagtuturo po kasi siya ng alas 8 ng umaga. Saka nakuhaan mo siya sa classroom, diba? Sa umaga
Kaya po, so parang sabi ko, sige VJ, ilalaban natin to kung willing ka. Tapos sabi niya, Umuo Sir naman. Dem, sige po. Parang nakita ko lang din kasi yung enthusiasm niya and yung kagustuhan niyang maibahagi at makapag-inspire pa ng ibang tao. Hindi, pero yung parang para sa akin, parang amazing kasi gaya ng sabi mo, paalis ka na the following day, tapos nag-decide ka nung gabing yon, shoot mo na siya the following day, and yet ikaw yung nag-best script. Diba? Paano mo siya ginawa in so short a time? Actually po, nakabahan na tuloy ulit ako. Nung gabing yun po, yung best script po kasi yung first award na, at nung narinig ko yung best script, hindi na po ako masyado nag-pay attention kasi alam ko naman sa sarili ko na, well, I'm not a confident writer to begin with. Hindi din po ako confident sa pagsusulat ko. Kasi I'm more on the worker side, nag-edit, visualization of stories. But for the writing, sabi ko nga po, nung umaga na yon, sabi ko lang kay Vigil, sige Vigil, upo ka dyan. May hinanda ako ilang mga tanong. Tapos from there, kung ano yung sagot mo, follow upan ko lang. As in, dire-diretso lang po yung pag-uusap namin hanggang sa matapos kami. And then, sabi ko, sige, tapusin natin tong shoot na to. Bahala na kung ano yung makuha ko sa'yo, kung ano yung kwento mo, aayusin ko na lang pag-uwi. Tingnan natin kung ano yung storya na magagawa natin. So, Pero ito, aside from dun sa pag-shoot mo sa kanya sa Bataan, marami kang magagandang shots dun mismo sa town na pinanggalingan niya. opo. Naalala ko, very powerful yung ending eh. Yung ending, yung may drone shot nung coast, yung parang sa gilid ng dagat, kung saan nakatira yung tribe na yun. Gusto sabihin, talaga sinadya mo siya. Pinuntahan mo. Buti na lang po actually, prior dun sa story ng Pag-asa, nag-aano na rin po talaga ako, nag-gather na rin po ako ng possible materials. Kasi po, yung part ng work ko po is for the promotion of the program. So hindi lang po kay Vigil, even sa mga iba pong volunteers, yun po yung ginagawa ko na somehow, yung story nila as a volunteer or perspective, yun yung i-highlight. But since may story ng Pag-asa, Pero parang nag-fall into place lahat, divert no? ko po talaga siya. So I think ano po talaga siya, So, meant nung to be in God's will po siya. tinawag yung pangalan mo, ano yung naramdaman mo? Sobrang nagulat po ako. Katabi ko po si Florence noon. Kami yung seatmate na sabi ko, uy, ako ba? Parang ano nangyari? Parang best script pa talaga of all the awards na pwede. I think siguro, sinasabi ko kay Vigil, alam din ni Vigil po na dahil nga, syempre, outside work to, the only time that I could do this film is during after work hours pa. So, talagang nakita niya, nagpupuyat kaming dalawa. O Vigil, okay lang ba sa ito? Sinesend ko sa kanya. Pag hindi okay sa ito, sabihan mo ko, tatanggalin ko or ganyan. So, lahat sa haba po ng footages niya, sabi ko, kailangan ko lang kunin ko ano yung kailangan. Pero ito, ano ba yung mensahe sa'yo na best script ka? Sabi mo nga, tingin mo hindi yun yung strength mo. Pero the fact na isa ka lang eh. Ang gusto ko sabihin, isa lang yung in-awardan na best script out of so many entries. Tapos ikaw yung nakakuha. Ano ba to? Parang encouraging ba sa'yo na i-pursue mo yung script writing? Actually po nung nag-best script siya, hindi aside sa nagulat po talaga ako, I realized that hindi lang basta sa pagsusulat but actually putting the heart of the person or the people or those stories into something that's worthwhile, na you were able to catch and have the grasp of the story. Kasi sobrang dami po niya sinabi eh. Saka nakailang versions yung po ako pagpili mo dun Opo. sa mga sinabi niya. Tapos ang dami ko rin po tinanggal na mga sabi ko, andito kasama sa kailangan. Gusto ko lang i-highlight yung inspirational side ni Vigil. So, Kasi naalala ko, parang sa viewer kasi parang mas gusto niya maraming mga action shots. Pero yung sa'yo, ang daming bahagi ng movie na si Vigil lang yung nagsasalita, and yet interesting pa din siya sa manonood. Tingin ko ano yun eh, parang crucial. Kasi pag action shot, mas madali mong makuha yung attention ng tao kesa nagsasalita lang. Pero yung sa'yo, maraming bahagi, nagsasalita lang siya, di ba? Pero parang sa salita niya, na-capture yung parang pinagmulan, yung kwento. Kaya, tingin ko, ano talaga yun talaga yung
nakatulong para ma-recognize yung movie. Pero ito sana, yung siguro yung aming wish, kasi wala na kaeling oras. Pero yung aming wish siguro sana patuloy kang gumawa ng mga movies. Kami yung pag-conceptualize kasi ng opisina namin nung film festival, para siyang one shot na deal. Parang culmination lang. Pero nung pinapanood namin yung mga films, parang sabi namin gusto namin tong gawin on a regular basis. Kasi hindi namin inaasahan na ganun siya kagaganda. Hindi namin kasi hindi naman mga professional Yes, ma'am. filmmakers yung sumali, pero yung mga kwento talaga sobrang gaganda. Actually hindi kami nagpaalam sa iyo, pero nagkaroon ng another launch sa Bacolod dun sa diocese. Pinalabas namin yung film mo, pinalabas namin yung kwento ni Vigil, at yung mga tao umiiyak. Ano talaga, yung naaantig yung puso, pero in a good way. Hindi naaantig na nagiging parang mabigat, pero naaantig dahil pag nakikita yung ganung inspirasyon, yung mensahe kasi ka Ellie na ito nga lahat na parang kahirapan tinapon sa daan niya, pero nagpursige. Bakit parang kami na mas magaan yung pinagdadaanan, walang dahilan para hindi magpursige. Yan, assignment ko naman. Napanood ko yung Alcansya ngayon. Ito, papanoorin ko rin to. Oo, ang ganda ka, Ellie. Parang pagkatapos ang paghanga mo kay Vigil, kasi sobra talaga. Okay, naku, wala na po tayong oras siguro sa mga susunod. Sali ka ulit, ha? Meron ba Oo, tayong- sali ka ulit. Oo. Sana merong kino-conceptualize na namin ngayon yung pangalawa. Pero ito more time. Wow. More time to prepare. Saka more time siguro maghanap ng mga subjects. Ayun, ka Ellie, ano na, Okay, wala hindi na tayong oras. natin mababasa yung mga marami sana ngayon nagpaabot ng mga mensahe, pero again sasagutin natin next time kasi wala nang oras. Pero pagpapasalamat natin kay Demi. Demi. Thank you, Demi. Dapat proud na proud sa iyo, Lasal. Salamat. Sinabi ko sa mga brothers kahapon, brothers, dapat proud na proud kayo. At nag-promise ako na papakita ko sa kanila yung film mo.